sa Dios. Magaduko ta sa aton mga ulo kadayon, magaampo ta diha sa Ginoo. Dios nga labing amanan sa makausap pa ari naman ang imo mga kaanakan nagapaubos kadayon Ginoo nangayo sing kaalam tungod kay why kami sing kaalam. Ang abilidad hindi amon, kaalam hindi amon. Kau ang Dios ang tag-iya sinitanan. Kani sa amon tagsa kapagsimba, amon pirmi ginadumdum, nga imo lamang kami gikaluy-an kag gigrasyahan. Amon o Dios gikilala nga ang tanan nga mga blessings nga naglambot sa amon nagahalin sa iyo. Right now, we ask thy favor. Lord, give us the anointing, which is the anointing, wisdom, knowledge, and understanding. And right now, O Lord, ang imo hamili nga dugo magatabon sa amin. With the blood of Jesus, covered us. Even, Ginoo Lord, sa mga mensahe karon nagapangamuyo kami. Tungod kay nagapati kami nga hindi mabuhi ang tao sa panlamang, kundi ang source sa amon kinabuhi nagahalin sa pulong. Damo nga salamat, amon ikaw ginapataas, kag sa sining nga simba, amon ikaw Ginoo Dios, hallelujah, ginabayaw sa tunga namon. Tungod kay ikaw ang ulo sa sining nga simbahan. Sa ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magaingon. Amen. Magaling po ta tanan kadayon. Aton i-concentrate ang aton kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kadayon, ining aton mensahe balikon naton. Amo ning usa sa mga revelation nga gihatag sa aton sa Dios. Kadayon, almost 20 years nga nagpabilin ta diri sa sini nga dapit. Almost 20 years nga nagpabilin ta sa sini nga dapit. Karon pa ko nakamensahe sa sini nga gitawag mensahe. As talking about the fruit of the Holy Spirit. Abi nyo lang, ining gitawag bunga sa Espiritu Santo. This is what the identity of the believers. Amo ni siya ang mark sa mga Kristohano. It is because kitang tanan nagkabuhi ta sa hiwi nga kalibutan. Masugot ta kag sa dili, ini nga kalibutan nga aton gipuy-an. Kalibutan ni nga ara ang kasina. Kalibutan ni nga ara ang panagdingkil. Kalibutan ni nga ara ang panag-away. Walay kalinaw. Kalibutan ni nga ang tao nagpuyo sa kagugot. So ining bunga sa balangi Espiritu Santo, amo ni ang identity sa mga Kristohano. It is because, according sa gitun-an naton, gaina sang kaagahon, parehas sa napulo ka mga dalaga, sa Matthew chapter 25, in verse 1, going sa verse 13, ang praises nga gitun-an naton, nga nag-ingon pa dito, og ang mga dalaga nagduka og nangatulog. Diri naton makita, there is no such thing as difference. There is no such thing as identity. Sa pagdagan na sa mga panahon, ako nagto, within this last days, there is no such thing as different. There was a common likeness and resemblance between the believers and the unbelievers. There is what a common likeness and resemblance between the wise and the foolish. Na sa sinikaron nga kapanahunan, hindi na naton ma-identify sino ang Kristohanon kag sino ang hindi Kristohanon. Kung may nakita ka sa mga hindi Kristohanon nga wala nagasimba, may ara man sa Kristohanon nga way gasimba. Pero Kristohanon siya. Kung may makita ka sa dili Kristohanon nga palaaway, may palaaway mo pod sa Kristohanon. Kung may nakita ka sa mga dili Kristohanon nga may bisyo man pod ang mga Kristohanon. Kung may mga nakita ka sa hindi Kristohanon nga naggikog, may Kristohanon man karon nga naggikog. There was a common likeness and resemblance between the believers and the unbelievers. Amo na nga ako nagtuo, the different
ining gihisgutan sa Galatia sa chapter 5 in verse 22 pakadto sa 23 as talking about the fruit of the Holy Spirit. Kag amo ning usa sa mga gitawag tun-an naton because this is what the divine revelations nga gihatag sa aton sa Dios. Tandaan naton, singa na imo katapat, may Espiritu Santo ka na. Amo ni ang usa sa mga identity naton, seals sa aton nga gitawag pag-alagad sa Dios. Ingon pa diri sa Galatia sa chapter 5 in verse 22, this is what a common nga verse nga pirmi naton mabatian. Pero balikon na kon ini nga topic, this is what a forgotten topic, a forgotten nga teaching kasagaran sa mga simbahan karon. Ang focus sa pagtudlo diha sa blessings. Kasagaran sa simbahan karon ang focus sa pagtudlo diha sa protection. Kasagaran karon sa mga simbahan ang focus sa pagtudlo ara sa gift. Kasagaran karon sa mga simbahan ang focus sa pagtudlo paano ka pakamayuhon, paano ka magdato, pero sad to say nalipat sila sa pinakaimportante nga bahin sa gihambal sa pulong sa Dios nga mao ang bunga sang Espiritu Santo. Ingon pa diri sa Galatia sa chapter 5 in verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, and peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Sa Cebuano, ingon pa diri, apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Dito sa Good News, dito sa King James, amen, apan ang Espiritu Santo naghatag sa bunga nga mao ang gugma, ang kalipay, ang talinaw, pailog. Kung ang gisulti nakon, aton ni tag-isa-isahon kay nga man na enlarge akon hunahuna about sa pulong nga pailog. Pailog, kaluoy. Amen? Kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapainubsanon, ang mga Kristohanon karon mainubuson sa pagkaon, dili mapainubsanon. Amen? Amo na ang sistema karon sa Kristohanon. Mapainubsanon, mga mapinungganon sa kaugalingon. Ining mga butanga, wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Diri naton makita kung ano kaimportante ang gihisgutan sa Dios sa bunga sa balahan ng Espiritu Santo. May-ari nga metaphor nga gihambal si Kristo Jesus sa Luke sa chapter 13. Kung lantaw naton sa sini nga gitawag metaphor nga gihambal ni Kristo Jesus dito sa gitawag sa verse 6. Kay nga ang lantaw naton karon sa Galatians imo makita ini karon ang isgutan naton puros pa ni parte sa introduction nga aton tun-an. Ang Luke sa chapter 13 sa verse 6 nagahambal unya misulti si Jesus kanila niining sambigaya may usa ka tawo nga may kahoy igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga. Amen. Kung siya gipangita niya ang bunga. Siyado katahom kaglawom nga gitawag parabola nga gihatag ni Kristo Jesus para sa aton. Nanungod sa kahoy nga igira, ang Biblia naghambal may kahoy siya nga igira nga gitanom diha sa iyang parasan. Ingon pa diri sa Biblia, miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Amen. Diin gibutang ang igira. Ini nga gitawag kahoy, hindi ni kay wild, kay nga klaro gyud nga gitanom siya tuyo diya mismo sa parasan. Kuha ninyo, meaning gipahaluna siya sa insakto nga dapit. Nga diin makaplastar siya, makabunga siya, at the same time, makahatag siya kalipay sa tag-iya or something sa tao nga nagtanom sa iya.
Ingon pa diri, busa miingon siya sa iyang hardinero. Tanawa, tulo na katuig karon nga nag-anhian ako. Ingon pa sa tagiya. Dinhi aron pagpangitag bunga ni ining kahuya. Apan wala ako'y nakaplagan bisan usa. Busa putla kini. Putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Kita tanan mo ingon, nag-usik. Amen. Nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Meaning, siyado kalawom nga metaphor o parabola nga gihatag ni Kristo Jesus. Tandaan naton, parehas aton. Amen? Giplastar ta sa Dios, gipahaluna ta sa Ginoo, meaning gisuplayan ta sa Dios, gi-equip ka sa Ginoo sa tanan nimo nga panginahanglan, and I believe ining gistate nga praises nga nag-usik sa yuta. This is what is spiritual opportunity nga naglambot sa aton. Ara diha ang mga pagtudlo, ara diha ang mga pagbadlong, ara diha ang mga pagmaymay, og labaw sa tanan, ari diri ang paghisgot sa mga pulong sa Dios aron nga mahamtong ka agod nga ang kabuhi nimo mapuslanon at ubangan sa Dios. But sometimes giusikan naton ang oportunidad sa learning. Amen. Giusikan naton ang oportunidad, bisan pa man ang oportunidad sa pagtuon kag pagtuman sa pulong sa Diyos. Ingon dayon ang tagiya. Apan ang hardinero mitubag. Pasagdi una, sir. Bisan niining tuiga na lamang. So makita naton diri ang life sa hardinero ang extension sa favor niya. Pasagdi una, sir, bisan niining tuiga na lamang, kay akon kalutan ang palibot. Amen? Kagdayon, sa punuan ug unya akong abunuhan, kung mamunga kini, sunod tuig, Mayo. Apan kung dili, ano ang iyang hukom sa hardinero? Kita tanan, magdungan ta. Ipaputol kini. Amen. Meaning, ini nga gitawag parabola ni Kristo Jesus may pinakadako nga significant as connection sa aton nga gitawag tema karon nga ang bala nga Espiritu Santo nagahatag siya bunga sa kabuhi sa Kristohanon. It is because baliko naton ini nga kalibutan nga gipuy-an naton wala ni Dios, nagpuyo sa kahiwian, ara ang panagbingkil, ara ang kasina, ara ang kasamok, walay kalinaw, meaning ang Espiritu Santo manglihok sa imong kabuhi agod makita sa imo ang kalainan sa mga tao nga ara sa imo palibot. Nga bisan ara ka sa sirkumstansya, ara ka sa problema, ara ka sa kalibog, but still may kalinaw ka sa imong hunahon. Still may kalipay ka sa sulod sa imong kasing-kasing. Bisan ano pa ang atake sa kaaway, ang imong kinabuhi, malinawon ka, it is because ara ka sa Diyos. Amen. Amo na ang punto diri. Yes, of course, sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi, kung nagtrabaho ka, ang mga kauban nimo dili Kristohanon. Maestra ka man, ang imo mga kauban dili Kristohanon. Diin ka man nga iriya, ang imo mga kauban dili Kristohanon. Inang mga kauban nimo, mga guba ang kabuhi sina. Natural na nga ang tao nga guba ang kabuhi, maghimo na sila destructive nga mga butang, kay nga deep inside may guba na sa ila kabuhi. Ang guba nga ra silang kinabuhi, yes of course, ila po ni himon sa gawas, kay nga reflection ni nga ara sa sulod nila. So, ikaw kay Kristohanon, gihatagan ka bunga sa Dios, ipakita sa ila nga lain ka. Amen. Kung ang mga kauban nimo, ara ang kapintas, ara ang panagbingkil, ara ang mga kasina, ara ka nga nagdawat sa bunga sa Espiritu Santo, ipakita sa ila nga ang imo kabuhi may Diyos ka. Pakpakan na to ng Ginoo.
Amo na nga ako nagtuo, just in case sa aton mga grupo, sa aton nga gitawag mga kauban, amen? Sa aton nga gitawag kaupod sa trabaho, ara ka nga mag-neutral sa ila. Amen ba? Kung may nabatian ka nga may nagmarites, Kristohanon ka, sabdunga sila. Pero ang problema, there is no such thing. There was a common likeness and resemblance. Usahay ang Kristohanon, amo pa ang magsugod. No, you are a believers. Amen ba? May bunga ka sa Espiritu Santo. Kung dili ka mamunga sa Espiritu Santo, mamunga dugay ang imong naong. Amen? Ang Biblia naghambal, kulang taon na ton, apan kung mamunga kini sunod tuig, meaning ang extension sa hardinero, amen? Ang extension sa hardinero, if you read the Bible, 1 year ang extension sa favor. Meaning, grabe ang extension sa favor. Mabito to gabi sa nagwali ko dito sa patay, akong gingnan, ini nga gitawag balay, gi-extensionan sa favor sa Diyos. Nga, once again, ini nga balay, nakasaka ang pulong sa Diyos. Nakasulod ang pulong sa Diyos. And I believe the God whom we serve is a God of favor because He is the God of a second chance. Amen? Paka na to ng Ginoo. Kada yung dito sa Mark, sa chapter 11, just imagine, brothers and sisters, sa Mark sa chapter 11, siyang si Kristo Jesus nagpasulod na dito sa Jerusalem, amen, diri gyud naton makita si Kristo Jesus nga pag-abot niya sa Jerusalem, ang una dayon niya nga gisudlan ang templo. But the Bible says, while nga ara sila sa karsada, dira pa lang sila sa gitawag sa karsada. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Bitania, itatanan mo ingon, gigutom si Jesus. Amen. Ang Biblia nagambal, gigutom si Jesus. Kini siya may laom nga gitawag katugunan sa sini nga gitawag step. Gigutom si Jesus. Abi mo lang ang Biblia nagambal. Dito sa John, sa chapter 4, dito bitaw sa Samaritan woman, if you read the Bible, utong tutok kadto mga alas 12, si Kristo Jesus milingko dito sa atabay, kay giuhaw siya o gigutom, uban ang pagpahulay. Yes, it is nothing with impossible sa Diyos. Kung gigutom siya, pwede niya masugo ang mga anghel paghatag sa iya og pagkaon. But right now, this is what metaphor nga gistate sa Bible. Kay nga man, siling pa sa Biblia, nakita niya sa layo ang usa ka kawing igira gyapon. Amen? Ang kawing igira nga nanahon pag-ayo, grabe kalambo sa dahon. Nanahon pag-ayo. Pidul siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Sa gipangita sa Dios. Sa gipangita sa Dios ang bunga gihapon. Amen. Because ang kahoy nga igira, if we study carefully, bisan sa eschatological nga pagtuon, nag-refer ni priest sa gitawag first, nag-refer ni sa nasod sa Israel. And secondly, ang kahoy nga igira, nag-refer ni sa church. Amen? Nag-refer ni sa simbahan. So, diri naton makita, midul siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. It is the same parables dito sa Luke sa chapter 13, pero ang problema lang, ang Luke sa chapter 13, if you read that Bible, yes, hindi ka makasiling ang love comparison niya, amo ang Mark sa chapter 11, because lain-lain siya og senaryo. Dito sa Luke sa chapter 13, may hardinero kag may tag-iya nga nagduaw. Pero ang Mark sa chapter 11, kini nga senaryo, padulong na si Kristo Jesus dito sa Jerusalem. Ang Biblia nagambal, apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakitaan kay dili pa man ting bunga. Ang verse 14, mingon si Jesus sa igira, sukad karon walay makakaon sa imong bunga,
og nakadungog nini ang iyang mga pinuna. Pagbalik nila as a short story, ang kahoy sa igira nalaya kini. Amen. So ano ang kalabutan sa aton topic kag sa gihambal ni Kristo Jesus sa sini nga passage? Diri naton makita nga ang langit uhaw siya sa bunga. Amen. Ang gipangita sa Dios sa aton ang mabinungahon nga kabuhi kag ang kabuhi nga may ara bunga gikan sa Espiritu Santo. Anong bunga? Balik ta sa pagbasa sa atong teksto, ang Espiritu Santo nagahatag sa bunga ug gugma. Amen. Sa sunod i-diagram naton tungod ini ang 9 kapbunga sa Espiritu Santo, gi-divide kini sa 3 ka parte. I-diagram na naton sa sunod. It is because diri na naton masabtan nga ini nga gitawag mga bunga amo ning gihimo sa Espiritu Santo sa kabuhi naton. Ang Espiritu Santo naghatag og bunga, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, tuoy, kaayo, pagkamatinud-anon. Ako nagto amo ning mga butang nga gistit dito sa Bible as metaphor nga gipangita ni Kristo Jesus nga bunga sa kabuhi nini. Ingna imo katapad, gigutom si Jesus sa imong bunga. Palika siya. Gigutom si Jesus sa imong bunga. Amen. Amo ning mga butang nga diin gigutom ang Dios. Dili gutom ang Ginoo sa material, it is because siya ang tag-iya. Dili siya gutom bisan pa man kung lantaw naton sa imong kabtangan. Ang Dios naton gigutom siya sa mga butang diin nga gihisgutan ang Galatia sa chapter 5 verse 22 to 23. Mobito na nga sulti na kon almost 20 years kadayon why ko nagisgot sini until such time nga may revelations nga gihatag ang Dios sa aton. Upod na sa aton congregational fasting. Yes, of course, kung lantaw na to. The legalists, ining mga taong grabe ka reliyoso kayo. Mga masiling naton, mga legalistic kind of man, the legalist might be able to boast about his religious achievements. Amen. Sahay, makapanghambog kini nga mga tao. Yes, they are what considered boast about his religious achievements, good works. Amen ba? Charity and helps. Kaya mo na yung sahay, ang gipasigarbo po sa tao. Di ba? Yes, he might boast that he is not guilty of immoral. He is not guilty of murder, corruptions, or something unsa paman nga kalihukan sa sini nga kalibutan. He is not guilty of something as vices. Para sa iya, yes, matarong siya kag maayo siya nga tao. Amen ba? But you know, according pa sa Bible, but the Bible says we cannot deny how people can determine the beautiful fruit of the Spirit sa kabuhi na. Na, bisan maayo ka pa manulti, amen? Bisan kapila ka pa manghambog, but still, lingayangin nyo tapad. Ano ang gilantaw ni mo sa iya? Anong gilantaw ni mo sa iya? Ang iya ba panulti? Ang iya ba pagkamayong tao? Ano sa gilantaw ni mo sa iya? Sa gilantaw ni mo? Meaning, ang bunga sa iya kabuhi. Way kaiban nga may gilantaw, ang tao mamati lang na, but you know, people determine. Kaibalo mismo ang tao. Siguro ang tao nga una pa nimo namit, mapapati nimo, pero yun ang dugay na nga nakaswito sa imo, ang ginalantaw sa imo, hindi kaya ang imo gihambal, ang ginalantaw sa imo, kung may evidence ka ba nga ipakita sa iya, nga really ang imong gisulti nakita pod sa kabuhi nimo. Amen ba?
Sila pa sa Matthew chapter 7 verse 16. Miilhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit, dili man mamungag ubas, o ang kudyapa, dili mamungag igos. Mailhan na to ng tao, paagi sa iyang kinabuhi. Praise God. And then the Word of God, kung lang tao na to, according pa sa notes na to, in Galatians chapter 5, Apostle Paul contrasts even the works of the flesh with a 9 fruit of the Holy Spirit. Apostle Paul contrasts, amen, diri naton makita nga gihatagan niya contrast ang work, ang 17 works of the whole of the flesh, and then within the 9 fruits of the Holy Spirit. Gihatagan niya contrast, amen. According pa sa Biblia, sa notes na ton, si Pablo mismo naghambal sa Galacia sa Kapitulo 5, kung sugdo na ton, gikan sa 17 hangtod sa 23, gihatagan niya og contrast. Amen. According pa diri sa Biblia, kung lang taon na ton, sa notes na ton, silang pa diri sa sunod. The following list of 17 works of the flesh, which, if practice, amen, kuha ninyo, kung amo ni ang imo pirmi routine sa kabuhi, hindi ako ang naghambal, hindi po ang naghambal ang imo tapad, ang naghambal ang pulong sa Diyos. Ilang taon na ton ang verse 19 to 21. Siling padre. Sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon pakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa Dios-Dios, sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, sa pagkamasinahon, sa pagkapalahubog, sa pagkamapatuyangon sa lawas nun kaibog, o uban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidan-an ko kamo, karon sama sa akon gihimo kaniadto, ang magbuhat nining mga butanga, sumpayan naton unsa may sumpay. So the 17 works of the flesh, if we continually practice within the work of the flesh, you are prohibited to enter the kingdom of God. Why gitugutan ni nga mga tao pagsulod mismo sa gingharian sa Diyos? Amo na nga muingon ang mga tao, palahubog man na siya, pero buutan kayo eh. Unsa may buti pasabot nimo, malangit siya. Oh. Tinuod palahubog na siya, pero di man namang hilabot, buutan man siya kayo. Pero, sad to say, hindi kita amo ang naghambal. Amo ganina nga may mga tao nga gusto nga musimba kag moalagad, pero ang ara silang hunahuna, gidilian na sila sa mga butang nga diin ara ang ilang kalipay. Pero ang usa ka tawo nga nagdawat na sa Espiritu Santo, amo ni ang una nga butang nga i-cut off sa iya. Kaya nga man, ini nga mga buhat sa unod, gidilian sila sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. So si Apostol Pablo naghatag siya contrast between the 17 works of the flesh and between the 9 fruits of the Holy Spirit. And within sa notes naton, kung lantaw naton, sa sining nga passage, makita naton dito sa gitawag Ephesians chapter 5, verse 26 to 27, if we read in New King James Version, kag sa Cebuano, siling padere, that he might sanctify and cleanse here with the washings of water
by the word. Verse 27, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Amen? Ang praises nga spot kag wrinkle, it is represents the work of the flesh. Meaning, ang simbahan, gina-prepared sa Diyos, ginahugasan niya, paagi sa iyang pulong, amo ganin ang pagsimba naton, it is considered not by motivations, not only by encouragement, kundi ang pagsimba naton sa pagpaminaw naton sa pulong sa Diyos. Right now, naglingkod kamo diya, naminaw kamo sa mga wali, ginahugasan kamo sang pulong sa Diyos. Amen ba? Ginalimpyuhan kamo sa pulong sa Diyos. Ginalimpyuhan kamo kay nga agud nga pag-abot sa panahon nga kuhaon nata sa Diyos, ipresenta niya without spot and wrinkle. Amen. Balikon nakon sa kasal, ang gipaabot kag ang gilantaw sa tanan kon musulod na ang bride. Diba? Amo to nga pagsulod na ni Sister Vicky, daw maguba na ang simbahan. Nga ang lantawon dayon sa mga gitawag audience kung unsa kagwapa ang bride nga nagsulod. Amen ba? Pero dito sa Cadiz, ang pinaka-highlight sa kasal nga amon gitambungan kung moabot ang migo namon. Hindi kami interesado sa bride, interesado kami sa migo namon nga moabot. Karon kay nag-abot yun. Naginugyaw kami sa likod. Nga mga legend to sa Cadiz. Amen. So ako nagtuo, kita karon gina-prepared ta sa Dios. Amen. Agud nga inig kamatay naton, we are purely sanctified. Kay nga man, mabitaw na nga ari si Manong Romeo, I really bless and appreciate nga kita mismo gina-prepared ta sa Diyos. Agud nga inig atubang naton sa Ginoo. Yes, wala nay kunot, buling, umantya nga ari sa aton kabuhi. We are already sanctified by the Word of God. Amo na nga ang mga mensahe, ang aton prayer group, may Word of God, hindi lang kay educational para sa aton, kundi paglimpyo na sa aton. Amen ba? Agud nga ang Espiritu Santo makapenetrate sa kabuhi na. Kaya nga, ining 17 works sa flesh, hindi magiko magpati nga way ka dire. Oh. Ibayaw ko ninyo kamot kung way na kamo dire. Bayaw ko ninyo kamot. Ibayaw ko ninyo kamot ining gibasa naton sa 17 works of the flesh, way na kamo dire. Bisan gani mismo mag-asawa, kung mag-away, grabe ang dumot. May mga mag-asawa gani nga mag-away, magtinagdanay, tulo pa kabuan. Oh. Ang asawa magluto lang sa iya, mukaon lang po sa iya. Ang bana po magluto po sa iya, mukaon lang po sa iya. Ang kaluloy mga bata, pasmo mga bata, kinsay magluto sa mga bata. Yan na. Laliman ka, kung manunggod, kung mahiubos, maabot man tag 5 kabuan. Yan na. Kung may ara sa dili Kristohanon nga way kalinaw sa panagpuyo, may ara mapud sa Kristohanon. Diba? Mag-away niyo silingan. Wala, nag-away ato ng silingan. Oh. Kamo gani. Diba? So ako nagtuo, brothers and sisters, let us ponder these words. Amen? Ang pagsimba naton, ang pulong sa Dios, amuning nagahugas aton. Kita pod kun pahugas ta. Parehas kang Pedro, amen? Sa nag-foot washing na si Kristo Jesus, siling dayon si Kristo Jesus. Yes. Tinuan ko kamong tanan,
Si Pedro nagbalibad, siling sa dili ko Ginoo. Siling si Kristo Jesus, kung dili ka pahugas, wala kay bahin sa gingarian sa Dios. Sa nahugasan na sila tanan, siling dayon si Jesus, may nahugasan sa inyo dire, pero may isang nga dili limpyo. Kaya nga man, bisan kaliguan ka pa sa tubig, kung ang imo kasing-kasing, wala nahugasan sa pulong sa Dios, everything is useless. Amen. Amo na nga ako nagtuo, ini nga gitawag pulong para ni sa Amen ba? Pakpakan na to ng Ginoo. Ang Biblia nagambal ko lang taon na to, just imagine, brothers and sisters. Ang praises ng works dito sa gitawag Galatians chapter 5 sa verse 19 dito sa New King James Versions is plural. Kaya nga ang gigamit diri is works, ingana. Pero maamis ka sa verse 22, ang fruit is singular, although 9 fruit siya, pero it is singular. Tani ang gigamit diri is fruits. Amen? Di ba? Why? Because kung lang tao na ton, ang works of the flesh, ang Biblia nagambal, it is human sinners nga ang works ang gigamit. Human sinners, it was contaminated by sin, Satan, worldliness, and sinful nature. Meaning, may ara na tadaan nga gitawag sinful nature, plus pagyod sa sala nga nag-influence sa aton, plus pagyod sa worldliness nga ari sa aton palibot, plus pagyod ang yawa nga ari sa aton. Amo na nga nagsagol-sagol na ang aton mga kinaiyahan. Amen? Nga, halo-halo na. May kinaiya ang yawa nga gibutang sa imo. Amen? Lingayin nyo tapad, di ba? May pagkamistiso gamay. May gibutang pod ang kalibutan nga kinaiya sa imo. May gibutang pod ang sala nga kinaiya sa imo. Plus, pagid sa imo, di gikurambos na ni. Ano na gitawag ni 17 works nga, gikurambos na diha sa imo. But the Holy Spirit is singular. Meaning, isa lang ang nagbuhat sini tanan. Ang nagbuhat sini ang Espiritu Santo nga naglihok sa kabuhi nila. Amen. And that is what the fruit of the Spirit. Worldliness plus Satan. Mabito na nga gabi ang gistoryahan namon ato nag-suicide sa bawod. Just imagine ang gitawag ang causes sa iyang pagkikog tungod kay according pa sa mga pulis, waay na siya tarong nga pahuway. Ngaway sa tarong nga pahuway kay nga ang tibuok niya nga adlaw is spent niya sa gadget. Dito na lang pirmi ang mata niya sa cellphone. Tungod kay waay na siya nakarelax, budlay ang tao, labi na ang unahuna niya kundi siya makarelax. Labi na kung ang giduaan niya, imo makita. Ina mga games karon. Amo to nga nakasab-an, why relax ang unahuna, naghikop. Amo na nga ako it is because of worldliness. Amen? Tawa lang. Nakakatawa ko sa istorya ni Clint, ang iya duwa ka estudyante nga classmate ni Romel, imo makita, nagbinasto sa kwarto. Nasya ko kuno may hala. Amo na nang huna-huna, inga na, i-interview ni Clint kaman tungod sa cellphone, that is talking about as contaminated. Amo na nga ining aton pag-alagad sa Dios, kag ining aton pagkabuhi dire, kung wala ang Espiritu Santo, biktima po ta sini. Galing kay may Espiritu Santo, amo ni nagapaneutral sa aton. Amen. Kung walang bala niya Espiritu Santo, kung awayon ka, mangaway po ka. Amen ba? Galing kay may Diyos na hari sa kabuhi naton. Pakpakan naton ng Ginoo. Kadayon ang pulong sa Dios kung lang tao naton. This chapter 5 in Galatians deals with God's character that being developed in our lives by the fruits of the Holy Spirit so that we may be transformed
into God's image. Amen ba? Kay ining bunga sa Espiritu Santo nga ipanglihok sa aton amo ning pag-restore sa original nga intent sa Dios. Because the Bible says in Genesis chapter 1 verse 26, we are created according to the image and the likeness of God. Meaning, mamuhat ang Espiritu Santo sa kabuhi niya kay gusto niya i-restore ang image nga naguba. Amen. God wants to restore this image because the Bible says we are created according to the image and the likeness of God. Kag ako nagatuo, ang Biblia nagahambal, madibilot kini kung magpadayon ka diha mismo sa pag-alaga. Like say sa gisulti ni Kristo Jesus diri sa parables of the sowers in Luke sa chapter 8 in verse 11 to 15. It's a very familiar kini para sa aton. Mao kini ang kahulugan sa sambingay, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao katong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitunga ang yawa og misakmit nini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og maluwas. In verse 13, ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao katong nakadungog sa mensahe ug malipayon nga midawat dinhi apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiha panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog sa dapit nga mga tunokong sagbot mao katong namati sa pulong sa Dios apan ang mga kabalaka, ang mga bahandi, ingon man ang kahilayan ining kinabuya, mituok kanila og tungod nini ang ilang mga bunga piso. But verse 15, the word of God says, apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao katong nakadungog sa mensahe og kinasing-kasing nga midawat, mituman og mapailubong nagpadayon. Ano dayon ang resulta? Anong resulta? Anong resulta sa pagpadayon? Namunga sila. Meaning, amo nang gihambal nakon, ang pailob may dako nga impact sa Christianity. Papakan na to ng Diyos. And this is what statement ni Paul sa Galatia sa chapter 5. Kadayon siling pa diri niya, if these fruits which are aspects of God's character that should be worked out in our life are contrasted with the 9 gifts of the Holy Spirit. Ining 9 fruits sa Espiritu Santo, hindi ni siya amo ang siyam ka-gift sa Espiritu Santo. The gift and the fruits is different. Lain ang gift sa Espiritu Santo, lain pud ang bunga sa Espiritu Santo. Let's say, for example lang, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11, ato na lang basahon tag isa-isa. What is these 9 gifts of the Holy Spirit? First is the word of wisdom. Diba? Makita na tundre, first is the word of wisdom. Second, makita na tundre ang word of knowledge. Amen? Amo ning mga gi-state sa Bible as in 9 gifts of the Holy Spirit, but different from in 9 fruits of the Holy Spirit. The word of wisdom, the word of knowledge, this is the discerning of the Spirit, faith, dayon gifts of healing, working of miracles, prophecy, tongues, and then the interpretations of tongues. This is considered as a gift of the Holy Spirit, not the fruits of the Holy Spirit. According sa mga metaphor nga gibasa nato, diin gigutom si Kristo Jesus. Diin siya gigutom. Sa gift o sa bunga, amo na ang aton gitawag i-plaster. Wala gigutom ang Dios sa gift, gigutom siya sa bunga sang mga Kristohanon pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo. Amo nang ang pulong sa Dios, let's say for example lang, ang examples naton sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ingon pa diri. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan
nga tuwa sa langit. Niadtong adlaw, dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Kung lang taon naton ang Matthew chapter 7 verse 21 to 23, ini nga statement ni Kristo Jesus, makita naton nga ini nga mga tao nga naghatag og reason sa Dios, they are what really gifted nga mga tao. Kung basahon naton, nasulod sila sa 9 gifts of the Holy Spirit. Amen ba? Ang Biblia, diri naton makita, it is, let's say, ang gitawag, ang nabaptize lang sa Espiritu Santo, amo lang ang makahatag og propesiya. Amen? Kagdayon, kung lang taon naton, ining gitawag paghatag propesiya, this is what the evidence of gifts of the Holy Spirit. Kag diri po naton makita, even working of miracles. Amen. Makita po naton sa sini nga gitawag statement sa Matthew chapter 7. Healing. Makita gihapon naton diri. So sa sini nga statement kun lang taon naton, according pa sa Matthew chapter 7, verse 21, pakadto sa 23, this kind of believers, they are really as gifted. This message is eternally clear. We are not accepted on the basis of the gifts, but in the basis of the fruits. It is the fruit of the Spirit in our lives that makes us blessing. Sa diin nga punto ang Dios malipay. Lantaw naton ang John 15 sa verse. Basahon naton kuno tanan. Sa diin malipay ang Dios. Diin siya malipay. Una, sa gigutom si Jesus, unsay gipangita niya ang bunga. Ikadua, sa diin nga punto mahimaya ang Dios. Sa gasa o sa bunga? Sa bunga. Amo ni ang aton gyud tandaan. Meaning may mga butang sa kabuhi naton nga gipawali ni sa aton sa Dios aron kita mismo, yes, ato ni masurrender sa Dios kag ang Dios manglihok sa kabuhi naton. Ang Dios gigutom siya at the same time malipay siya sa Kristohanon kung namunga ang Espiritu Santo sa kabuhi niya. Amen. You know, kung lang taon naton sa sini nga passage, ang pulong sa Dios nagingon, the balance between the gifts and the fruits. Hindi naton pag-one-sided because everything is a work of the Holy Spirit. But it is considered as a balance between the gifts and the fruits. Let's say, for example lang, ang 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, kung lang taon naton, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel, apan kung wala ko'y gugma, samar ako sa saba nga agong o sa piyang-piyang nga nagtigil-tigil. Busag pagmayas ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuwa ko nga makabalhin sa mga bukid, apan kung wala ko'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Verse 3, bisan pag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako, o ipasunog pa ang akong lawas, apan kung wala ko'y gugma, wala kini kapuslanan. Amen. So diri naton makita si Apostle Paul gi-arrange niya ang tanan. Kadayon, ang Biblia dayon naghambal sa verse 13, kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labing dako nini mao ang gugma. Amen ba? Ang Biblia naghambal after sini nga mga butang, naghambal dayon si Paul sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, sining pa niya, angay ninyong tinguhaon ang gugma, ang sumpay dayon og ang mga hiyas na espirituhanon. Amen? So meaning, ang chapter 14 verse 1, siling pa ni Paul,
follow after love, and then desire spiritual gifts. Meaning, kung lantaw na ton sa sining nga passage, ang next sa notes na ton, siling padriya, the spiritual gifts do not really profit us unless we walk in love. Means, all spiritual gifts must be governed in love. Wow! Pakpakan na to ng Ginoo. All spiritual gifts must be governed in love. Naman, pwede ko makahatag sa mensahe nga dinasi. Pero kung nagmensahe ko nga walay gugma, walay pulos. Amen. Bisan ako pa ang pinakamaayo manulti sa nagkalain-lain nga pinulungan, kung wala ko'y gugma, wala ko'y pulos. Ang tanan nga gift must be governed with love. Why? You know, spiritual gifts, kung dili kini mag-govern sa gugma, spiritual gifts sometimes it becomes destructive. Kuha ninyo? Spiritual gift sometimes becomes destructive. Why? If spiritual gifts not governed by love, ang number one nga mahitabo, mangin judgmental ka. Kuha ninyo? Mangin judgmental ka. Let's say, for example lang, makasiling ka din sa imong kagalingon, ini nga mga tao ni, hindi ni puno sa Espiritu Santo, ako puno ko. Ini nga mga tao ni, why pa ni sa Diyos? You become judgmental. Second thing, mangin boastful ka. Mangin hambog ka na. Labi na kung may gipatumba ka nga 20 ka buok. Labi na kung may naayo sa imong balatian, sa pagpangamuyo nimo, mangin boastful ka. If spiritual gifts not governed in love. Amen? Kag may mga posibilidad usahay nga ang competitions ara. Amo bitaw na imo makita sa convention. Labi na mga musician. Pirmi ginako ni sila gina-aware. Kaya nga dito sa convention may mga nagsulti na why iban pinakanami nga mga player nga nagplay kami lang. Oh, mga gifted, but kung dili mag-govern sa love, it becomes boastful. Diba? Moingon naman na sila, na ano man nga tinukaran, oy. Diba? So let us be balanced between the gifts and the fruits. But mostly, the Bible says, gutom ang Diyos sa bunga. Amen? Amo na nga ang Biblia nagambal. Silang pa sa gitawag Ezekiel. Magatindog tatanan kag basahon na to. Kay part pa ni sa introduction na to. Silang pa sa Ezekiel, chapter 33. Manganha sila kanimo nga magpanon. Ingon nga akong katawhan ug mamati sila sa imong isulti. Apan dili sila motuman niini. Sa ilang sinultihan, magpatuo sila nga dako sila gugma kanako siling sa Dios. Amen. Apan ang tinuod, mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingon kaayuhan. Amen. Anong ambal sa Dios? Magpatuo sila nga dako sila gugma kanako. Wow. Bisan ako moingon ko, gigugma ninyo ang Dios kadako sa inyo tando. Oh, pastor oy, gigugma na ako ng Ginoo. Di ba? Why diri sa aton may magbaliban? Inga na. Pero siling pa sa Ginoo. Mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Dayon siling padre. Alang kanila, ikaw daw sa lang ka mag-aawit ug nag-awit ug awit sa gugma. Anindot og tingog ug maayong mutugtog sa alpa. Mamati sila kanimo apan dili sila mutuman sa imong isulti. Amen? Apan sa diyang matuman na ang akong gipanulti kanimo makailaon niya sila nga may propeta diay diha sa ilang taliwala. Amen. You know, si Kristo Jesus ang last nga part
sa chapter 5, verse 25, gihigugma ni Kristo Jesus ang iglesia. Diba? Tagdayon, ang Romans, ang 1 Corinthians 16:14, siling pa dito, ato na nagitunan sa prayer meeting. Basahon ko nun natin tanan. Perti katahong. Buhata ang tanan diha sa gugma. Buhata ang tanan diha sa gugma. Everything. Ang pagsimba nga wala gi-govern sa gugma, it is useless. Let's say, nagdagyaw ka, hindi gugma ang nagtulod sa imo. Oh, useless. Naghatag kag ikapulo kag halad, dili gugma ang nag-govern sa imo. Useless. Diba? Everything must govern in love. Amo gani na nga siling pa ni Paul, inang naghatag ka nga dili pinugos, kundi naghatag ka tungod sa paghigugma. Everything must govern in love. Ano dayon ang gihambal dire sa last naton nga gitawag? Praises. Ato ni gisyon. If we love Jesus, then we must committed in the same things. Siling pa sa Ephesians 5:25. We need to love the church more than we love our position, professions, schedules, and comforts. Amen. Dayon, siling pa niya. This love is not a mere feeling, but should translate into a positive actions. Wow. Amo ni ang Espiritu Santo kon manglihok sa imo kabuhi. But it will translate into a positive actions. Hindi lang kay sa sulti. Ang tuod nga nahigugma amo ni should be translate into a positive actions such as faithful attendance. Wow. Ingna imo katapad, nahigugma ka sa Dios. Pero, ano ang imo attendance? Faithful ka ba? Amo nang problema, kita sa baba malanay gigikuto, pero kung ikadto na gani sa buhat, daw di na to ni mahimo. Should be translate into a positive actions, such as faithful attendance. Amen? Diba? Delight service, and consistent with financial support. Kadayon, for those who love the church, always seek the welfare and the well-being of the church. Balikon ako. Diin man nimo i-expose ang imo pagigugma sa Dios. Diin man nimo i-expose. Pwede ka makasiling, gigugma ko ikaw, Lord. Pero diin nimo i-expose ang gugma. Kung way simbahan, na-expose ba ang imong gugma sa Ginoo? Dili, oy. Pwede ka makahambal, pero kung way simbahan, may expose ba nimo nga may gugma ka sa Dios? Kung dito ka lang sa imo balay, may expose ba? Dili, oy. Amo na nga may church, agod nga, diri naton ma-expose nga really nahigugma ta. Amo gani na nga may simba, amo gani na nga may prayer meeting, amo gani na nga may prayer group, kaya nga pagpakita ni nga nahigugma ka sa Dios nga imong gisimba. Diri i-expose. Ini nga mga tao, niya ni, amo ning witness. Amen? Amo po ning witness, really, nga nahigugma ka sa Diyos. Sila ning witness. Hindi pwede sa sulti lang. Meaning, you must translate into a positive actions. Nga, all spiritual gifts is almost useless
without love. All spiritual gifts must be governed in love. Amen. Shadow katahom kung ang gugma ara sa iyo. Amen. Ngaman, amuning gipangita sa aton sa Diyos. Nga nagsimba ka, kaya nga, gihigugma ni mo ang Diyos. Wow. Ang ginoday mo ingon, thank you nak sa imo pagigugma. Amen ba? Nga nagmatinumanon ka, tungod kay gihigugma ni mo ang Diyos. Nga nagmakugihon ka, tungod kay gihigugma ni mo ang Diyos. Ang tanan nga nagtulod sa aton ang gugma. Amo na nga usahay, bisan sa kabuhi na kon, grabe ang kakapoy, pero it is because ang kalayo sa gugma, amo ang naghatag kainiton. Tinga na, ang Diyos mismo, maghatag sa imo pinasahi nga pwersa, aron nga mahimo nimo ang buluhaton nga iya sa Diyos. Tungod sa gugma nimo sa Ginoo, ang mga tao pod nga nagkinanglan sa mga wali, yes of course, para sa Diyos, gihimo nimo ni. Amo na nga ang mga buluhaton para sa Ginoo, gihimo na nimo, hindi tungod kay masiling ka nga gisugo ka. Oh, gipyalan ka ni pastor, itungtong na sa imo baga, no, gihimo na nimo kay nga may gugma ka sa Dios. Hindi tungod kay gisugo ka, no. It is because may lawom ka nga gugma sa Dios. Palakpakan natin. Manang kinahanglan makita sa kabuhi natin. Amen. Let us worship God. Lord, salamat sa imo mga mensahe. Thank you, Lord, for your revelations. Right now, ari kami sa mga malisod. Hallelujah. Nga mga mensahe. Bugat, kag lisod tumanon. But I know, Lord, buhat kini sa Espiritu Santo. Salamat. Awitan ka naman. Hallelujah. Yes, Jesus. Nga kaigsuunan. Si Kristo Jesus, naghatag siya propesiya sa Matthew chapter 24, 10 to 12, siling pa niya. Lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. Ang gugma sa kadaghanan, mabugnaw na. Ako nagtuo, hindi madula ang gasa o ang gift nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang number 1, na kuhaon sa kaaway, butangan niya kabugnaw ang imo pagtitugma. Amen ba? Let's say, for example lang, kung mabugnaw na ang gugma ni Ulyot sa Diyos, ako nagatuo, may mga panahon na nga di na ni siya mo-play sa gitara. Kaya nga nag-play ni siya, kaya nga, ara pa man ang iya pagigugma sa Diyos. Oh, si Marion, kung mabugnaw na ni ang iyang gugma sa Diyos, hindi na ni siya mag-play sa gitawag sa keyboard. Pero ara gyapon ang gasan. Pero hindi na siya mag-play, kaya nga, why naman siya gugma sa Ginoo? Amuning sa aton. Amen? Ako nagtuo, nga arita, nga padayon sila gyapon nagpipit, kaya nga, still ara ang ilagugma sa Diyos. Ang aton mga extension. Diba? Yes, ang nagmotivate sa aton, hindi tungod kay responsibilidad na ito, kundi ang nagmotivate sa aton, ang gugma na ito sa Diyos. Ano ni nagmotivate sa muna ang mga grupo na magpakaon sa Tasi Extension, nga nagluto ni sila, kaya nga ang nagmotivate ang gugma. Tanan, ikunway na ning gugma, posible nga ara ng kabugnaw. Posible nga hindi na nato ni sila makita nga magtukar. Isipan naman nila ang Ginoo kay ang gift manggod may mga posibilidad nga amo ni ang magtulod sa pag-isip diha sa Ginoo.
Pero ang gugma, hindi ka kahibalo mag-count. Why? Ang gugma is unlimited. Muna mga kaigsunan, palapit ta sa Ginoo. Ngamuyo ta sa Dios nga ining bunga sa Espiritu Santo na tuntunan. Gabay pa amo ni ang mag-motivate sa aton nga hangtod sa katapusan ang gift nga ri sa aton mapuslan gyapon sa Dios tungod kay ang nag-motivate sa aton ang gugma sa Dios. Aton ibayaw aton mga. Hallelujah. Yes. Magapalapit ta tanan, yes.